Doon sa kaso ni Inday, impeachment case niya, yung mga tao dyan na gumagawa ng batas, please lang, sumunod kayo sa batas. Ito kasing kaso ni Inday, impeachment, naglabas ng desisyon yung Korte Suprema yan regarding sa kaso yan. At yun ang nakita nila na yung kaso na yan ay invalid yan. Bakit? Kasi 4 times nag-file ng kaso para sa kanya sa loob ng 1 taon. Kaya yung ating mga korte, ating Korte Suprema, nagdesisyon sila na yung impeachment ni Sara Duterte ay illegal yan. Tapos ngayon, may mga tao, may ahensya ng gobyerno na ang iilan doon na sila mismo yung gumagawa ng batas pero ipinipilit nila, pinipilit pa rin nila, na hindi sundin or ayaw nilang paniwalaan yung desisyon ng Korte Suprema regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Kayo gumagawa ng batas. Gumagawa kayo ng batas, yan ang trabaho nyo, gumagawa kayo ng batas. Pero kayo rin, hindi kayo marunong sumunod sa batas. Naglabas na ang Korte Suprema na ganito, ganyan, illegal yan, hindi po pwede yan na itutuloy yung impeachment ni Sara Duterte kasi nga, 4 may nilabag na batas. Pero yung iba nating gumagawa ng batas, may ilan ayaw nilang sundin yung nilabas ng korte. Pero kung titingnan mo sila yung gumagawa ng batas, pero sila din pala ang hindi marunong sumunod sa batas. Ipinilit pa rin nila, gumagawa sila ng butas para matuloy lang, na mapag-usapan yung impeachment ni Sara Duterte. Kayo mismo gumagawa kayo ng batas pero kayo rin mismo hindi kayo marunong sumunod sa batas. Ang batas natin, bawal kasuhan ng isang tao kung anumang klaseng kaso yan na nakaapat ng pag-file sa loob ng 1 taon. Nandun yan sa konstitusyon. Ngayon, nakita yan ng ating korte, ng Korte Suprema, na yung pinail na impeachment ni Sara Duterte ay may foul doon dahil 4 na beses nagdesisyon sila, bawal litisin si Sara Duterte kasi nga may illegal. Pero yung iilan na gumagawa ng batas, pilit nilang ayaw sundin. Gumagawa sila ng ibang dahilan. Mag-isip naman sana kayo. Kayo mismo gumagawa ng batas. Pero kayo din mismo hindi marunong sumunod sa batas. Hindi ko lahat. Pero ang pagkakaalam ko, mayroon yatang 4 na hindi nila sundin yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So malapit na yung pag-uusapan nila yan. Ngayong August 8 yata nila pag-usapan yung regarding sa impeachment ni Sara Duterte. Sana yun na yung pinakahuling pag-uusapan. Ibasura na yung impeachment ni Sara Duterte. Mahilig kayong gumagamit sa term na rule of law. Pero sa pagsampa nyo ng kaso sa impeachment kay Sara Duterte, hindi nyo sinunod ang rule of law. Bakit ko nasabi yan na hindi nyo sinunod yung rule of law? Yung mga nag-aakusa, kailangan rule of law. Pero yung paraan o yung sistema na ginawa nyong pagsampa, aligasyon, or yung pagsampa nyo ng impeachment kay Sara, walang rule of law. Ang rule of law, isang bisis lang magsampa ng impeachment case sa isang tao sa loob ng 1 taon. Pero ang ginawa nyo yung 4 na saan yung madalas yung sinasabing rule of law na kayo mismo hindi nyo sinunod. Yung rule of law. Kaya kayo nalulusutan ni Inday Sara Duterte.
Yang desisyon ng Korte Suprema, wala na kayong magagawa dyan. Kasi pag hindi nyo sinunod dyan, parang binaboy nyo na rin yung batas na mayroon tayo. Rule of law. Kayo yung gumagawa ng batas, pero kayo, isa rin kayo sa mga hindi sumusunod sa batas. Kaya ang resulta, dahil hindi kayo sumusunod sa rule of law, nai-stress at na high blood kayo, napipikon ng gagalaiti kayo sa desisyon ng Korte Suprema, which is tama naman yung kanilang desisyon. Kaya ang mapapayo ko sa inyo, kung gusto nyong matanggal si Sara Duterte, ay kumbinsihin nyo na lang yung mga tao para hindi na iboto si Sara Duterte sa next election 2028. Yun ang may sasuggest ko sa inyo. Matuto sana kayong sumunod sa batas kasi kayo mismo ang gumagawa ng batas.